At dahil natsambahan natin mga par ang sale na bigas, diba? Bigat pala nito. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. So mga par, good morning. Good morning mga par. Hindi tayo mga par. Dito na tayo sa trabaho. Lalakad ulit tayo papasok. Bumili tayong kape, hindi tayo nakapag-almusal. Hindi tayo nakapag-almusal mga par, no? Kasi madali tayo. Kasi yung bus, baka maiwan na naman tayo. Yun. Yun, inabutan ko yung bus mga par, kaya medyo maaga, 6:30 pa lang. Nandito na ako sa trabaho mga par. So, papasok na tayo. Yun ang kagandahan, basta maabutan mo yung bus, kaya dapat talaga ano pa, mamadali ka mga par, no? Yun, umpisa na naman ang araw mga par. Monday na naman. Sipag ulit tayo. Yan, no? Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa ating vlogs. Yung mga bagong uploads na video mga par, no? Pasensya na kayo pag kahit wala masyadong ganap mga par, no? Kasi sa bahay lang kami. Hindi na nga kami nakakagala-gala mga par, no? Medyo malayo kasi busy na sila mga par, no? Si Mrs. Busy sa assignment, lagi nang may ginagawa mga par. Sa bahay lang kami. Hindi naman maganda kung hindi naman siya isama. So kahapon nagpark lang kami, pumunta kami ng park, and then umuwi na rin kami mga par. So yun, kami naman mga par, no? Wala naman kaming problema kung sa bahay lang. Kahit ako, si Mrs. kasi gusto niya sa bahay lang. Minsan lang sinasabi ko sa kanya, kailangan din natin mamasyal-masyal para ayun, makaikot tayo mga par. At saka may pakita ko rin sa inyo kung yung lugar namin dito, kung saan nandito kami. So ayun, daily vlogs lang mga par. And yun nga, sabi ko nga, kung may pagkakataon na maikot ko kayo rito, may mapasyalan tayo, pupuntahan natin mga par, no? Pero sa ngayon, dito muna, kape muna tayo mga par. And yun, mas maganda maaga tayo, and para hindi rin tayo gawin sa oras mga par, no? And nga pala yun, no? Nabalitaan natin, no? May mga par, may anong tawag dito, may nag-rally mga par ng mga Pilipino. So nakita ko nga sa balita na yun, mga pala yun, mga tourist visa mga par, no? Isang agency yung nirereklamo nila, o isang consultant yung nireklamo nila mga par, kasi nga daw pinangakuhan sila ng work permit visa. Tourist muna sila mga par, tapos sila ang agency na yon ang mag-aasikaso. Of course hindi ko napapanggitin kung anong agency mga par or consultancy. Sila yung mag-aasikaso ng work permit. So una, tourist muna sila, tapos nagbayad sila mga par, no? Tapos sila yung mag-aasikaso ng work permit. Ang nangyari mga par, hindi na ibigay sa kanila yung work permit na yon. So parang sa pagkakaintindi ko mga par, i-tourist visa ka muna, tapos hahanapan kanila ng ng LAMIA. Silang hanap sa'yo ng LAMIA or employer. May mga contact siguro sila dito. Sila maghanap ng employer para makakuha ka ng LAMIA, and then ipaprocess nila.
para makakuha ka ng work permit. So yun nga mga par, hindi nangyari. And yun, nagre-reklamo sila. Hoy! Good morning! Yo, shoutout kaibigan ko yun. Akala ko long weekends na naman ah. So ayun nga mga par, tutuloy natin. Bihis lang tayo. Time in lang tayo mga par. Bihis. Ayan. So yun nga no, napanood natin sa balita mga par, may nag-rally patungkol nga doon sa parang agency ba yan kung tawagin o consultancy. Nirereklamo nila. Doon sila nag-rally sa tapat ng opisina na yun mga par no? Kasi yun nga, pinangakuhan sila, tourist sila, tapos yun nga, pinangakuhan sila na magkakaroon sila ng work permit pero hindi naman naibigay sa kanila mga par. So kaya yon, nagrereklamo sila and naghihingi sila ng refund kasi hindi naman daw naibigay yung ipinangako o gusto nila na usapan nila na kakaroon sila ng trabaho mga par no? Kasi yun nga, abutan din siguro ng kahigpitan mga par kasi nga, di ba, hindi naman lingid sa kalaman natin sa mga nakasubaybay dito sa mga policy ng Canada mga par is naghigpit na talaga. Siguro naabutan ng paghihigpit mga par, kaya yun, hindi na naibigay yung usapan nila. And ang masakit, nagbayad sila mga par kaya nanghihingi sila ng refund. So yun, iniimbestigahan na naman, nagpasan na sila ng reklamo, iniimbestigahan na. And yun, abangan na lang natin mga par. Sana ano na sila, mag-usap sila and masettle nila yun mga par. Pero syempre, hindi na natin masisi yung mga nag-rally kasi nga hindi na ibigay sa kanila yung usapan o yung ano nila mga par, yung gusto nila, yung ipinangako sa kanila. And then syempre nagbayad sila, pinaghirapan nila yung pera mga par, and then hindi nila nakuha kung anong gusto nila. So yun, sana sa mga nakakapanood mga par no, sa mga kababayan natin nasa kung saan man, nasa Pilipinas man or nasa Middle East o kahit anong bansa man paman mga pare no, na mayroong ganun na mayroong agency dito mga pare or consultancy na nangangako na bibigyan kayo ng work permit, magbayad kayo sa ganong halaga. Pag-isipan nyo muna mga pare kasi sa ngayon kasi mahigpit sila, napakahigpit ngayon ng Canada ngayon, lalo na yung sa tourist visa kasi nga binagbawal na nila na yung tourist maghanap ng employer dito mga par no? So yung mga tourist na pupunta rito bawal na maghanap ng employer, o kaya yung iba gumagamit niya ng yun nga, yung agency na yan para kasi sila may connection sila dito mga par, yun na sila maghahanap sa iyo ng employer dito para makakuha ka ng LMIA. Pero ang cuts noon mga par, magbabayad kayo, may sinisingil sila. Hindi ko lang alam kung magkano, pero yun, kasi kung ikaw lang kasi mga par ang maghanap ay talaga mahihirapan ka kasi nga wala ka namang connection, wala kang ano rito. Pera na lang siguro kung mayroon kang mag-anak dito, and then planuhin nyo na sa trabaho ng kamag-anak mo, silang kakausapin niya yung ano siguro, kumpanya na bibigyan ka ng employer, ng LMIA. So yun, maaari maganda mga pa. May nangyari pala, napanood ko mga pare no? Yung kapatid niya nandito nagtrabaho sa isang parang restaurant o parang kainan mga pare no? Restaurant niyan sa malaki dito, hindi ko lang papanggitin kung anong restaurant. Tapos ngayon mga par, kasi matagal na siya doon, kumpanya, sinabihan niya yung employer niya na mag-i-stay siya ng ganitong taon, ng ilang taon, kunin lang niya yung bigyan lang niya ng LMIA yung kapatid, kukunin niya yung kapatid niya mga pare no? Sinabihan niya yung employer. So ang employer naman, yung amo niya pumayag kasi nga siguro nagandahan sa trabaho niya, sa service niya, imbis na maghanap pa siya ng kapalit niya,
edi yung kapatid na lang kinuha. So yun, kinuha yung kapatid mga par. Pagdating ng kapatid dito, mayroon na siyang Lamia na para sa kanya. So pinirasis na nila para sa work permit. So yun, pwede yun mga par, isa yun sa ano. Pero kung pupunta ka rito na mag-isa ka, nagbabaka sakali, maghanap ka rito mga par, hindi yun advisable para sa akin mga par, no? Kasi talaga mangangapa ka rito, and alam mo naman ang tourist ilang buwan lang yan. So hindi rin yan unlimited time mga pare, no? So talagang dapat pag pumunta ka rito, sigurado ka na makakuha ka nun ng Lamia mga pare. Pero yun nga, sa ngayon pag-isipan nyo muna mga pare, kasi nga naghihigpit dito. Ayan yun, pinagbawal na nga yung tourist na maghanap ng work dito sa Canada mga pare, no? Kaya malamang pag nasa airport kayo, sigurado yan, tatanungin kayo niya kung tourist visa kayo. Maraming sigurong itatanong, kasi nga bawal na, and mahigpit na sila mga par. Mayroong iba na hindi na pinapapasok dito sa border mga par, no? Meron ako nababalitaan, pero hindi Pinay. Meron din pala nag-message sa akin mga par, no? Sa isa sa vlog natin, sa in-upload natin mga par, nasa UAE isa, nasa UAE. And then ang sabi niya sa akin, hinihingi niya yung opinion ko, kasi yung sweldo niya daw doon, nasa 80,000 monthly daw. Tapos meron siyang offer dito sa Ontario, kung nasana kami, 29 Canadian dollar mga pare, no? Ang offer sa kanya. And then sabi niya kung good offer na ba daw yun, o kung i-go ba raw niya. Ang sabi ko naman sa kanya, ang offer na yun is maganda mga pare, no? Kasi 29, isa siyang ano, median, mas mataas siya sa ano mga par, sa nasa median wage siya. So mataas sa nasa 29 eh. So kasi ang higpitan ngayon sa mga low wage, di ba mga par? So medyo pasok siya. Hindi siya kasama mga pare, no? So median sa 29 Canadian dollar. Hindi ko lang alam kung anong trabaho mga pare, no? Pero yun, tinatanong niya ako kung good offer ba daw. Para sa akin mga par, good offer yun, 29 Canadian dollar. And ang sabi ko lang sa kanya na kung mabibigyan siya ng 2 taon na Lamia o work permit mga par, no? Mabibigyan, kasi pinagbawal na rin ngayon. Mayroon na ring ano sila na 1 year na lang ang Lamia. Ang sabi ko, kung mabibigyan ka ng 2 taon na work permit, mas maganda. And then pinaka-importante mga par, sabi ko sa kanya, tanungin niya kung mapi-PR ba yung trabaho na yan, yung papasukan niya. Kasi mga par, yung work permit ay ibibigay sa kanya is close work permit yan mga par, no? So pagdating mo rito, hindi ka pwedeng lumipat ng ibang kumpanya, kasi nandiyan ka lang. So may ano silang kung ilang taon dyan. So yung mga nakaraang ano mga par, 2 taon ka dyan yung kontrata mo. Pero hindi ko lang alam ngayon, kasi nga binago nila. Kasi yung Lamia daw 1 year na lang. Baka 1 year ka na lang din dyan sa kumpanya na yan. So 1 year ka mga par na hindi ka pwedeng lumipat, kasi may kontrata, may kayo dyan na close work permit ka dyan mga par. Yung Lamia is close work permit. Di katulad sa amin mga par na open work permit kami. So yun yung dependence ng students mga par. Pagdating naman sa Lamia, naka-close work permit ka dyan. So sabi ko sa kanya, i-research niya or tanungin niya kung mapi-PR ba siya sa trabaho na yan. Kasi kung hindi mga par, hindi ko advisable na pumunta siya, kasi sayang naman, kasi iiwan niya yung doon sa trabaho niya, and then pupunta siya rito para lang sa sweldo mga par, no? Wala siyang kasiguraduhan na mapi-PR, wala rin, hindi rin maganda. Kasi kung mabibigyan lang siya ng 1 year, medyo gipit yan mga par, no? Medyo malabong ma-PR, kasi nga dito mahirap na, lalong-lalo na dito sa Ontario mga par. So yun, sabi ko, pag-isipan niyo muna, and balitaan niya lang na ako kung anong magiging desisyon niya mga pare, no? Kasi sa huli, siya pa rin magdidesisyon kung tutuloy niya o hindi. Yun lang. And then yun, shoutout sa'yo kung napapanood mo to vlog na to pag na-upload ko. Yun, pag-isipan mo par. Ang pinaka-importante is tanungin mo kung mapi-PR ka ba, o i-research mo kung pwede ka bang ma-PR dyan mga
pwede ka bang ma-PR sa trabaho na yan, par, no? Pinaka-importante yun, mga par, na ma-PR ka. Kasi kung hindi, kung para sa akin lang, ipagpaliban mo muna, mga par. Kasi yun, mahirap na pag hindi ka ma-PR. So iwanan mo yung trabaho mo, which is okay naman, malaki naman sweldo, pupunta ka rito, hindi ka naman mapi-PR, hindi, para sa akin hindi worth it, mga par. So yun lang. Kung napapanood mo to, yun, research mo, par, kung mapi-PR ka. Kung mapi-PR ka, go mo na yan. Magandang offer yan, mga par. And then $29 is $29, malaki. Kami nga minimum lang, mga par, na. So yun, pasok muna ako para sa trabaho, no? And mag-alas 7 na, para makapag-relax pa tayo. 7:15 yung start ng trabaho namin. O kaupo-upo muna tayo na saglit, mga par, no? Tingin tayo ng mga comments, nag-comment sa video natin, and ma-replyan natin. So yun, kung may tanong kayo, mga par, no, paki-comments down lang sa baba para pag-usapan din natin. And kung may isasuggest kayo sa vlog natin, syempre appreciate natin yan, mga par. And so, tayo naman hindi pa magaling sa pag-vlog talaga, mga par, kasi baguhan lang din tayo. So kailangan din natin ng mga kailangan ko ng comments yung, mga par, kung anong mas mapapaganda pa yung vlog natin. At dahil natsambahan natin, mga par, ang sale na bigas, diba, bigat pala nito. Bumili ako, mga par, 2 bigas kasi natsambahan ko na, nakita ko na sale, mga par, no. So maglilimang buwan na kami dito, mga par. Hindi pa ako nakakita ng sale dito sa may malapit sa amin sa Walmart. Tsaka kanina ko lang nakita, pumasok ako, bibilisan akong pipino, kita ko, mga par, is sale siya. Ito laging binibili namin. Ito pala yung huling binili namin, 1897, 1898. Tapos biglang 13 na lang, mga par. Marami pa doon. Kaya yun, sinamantala ko na bili na akong 2 kahit mabigat. Sanayin ko na lang papuntang bahay, mga par. Naglalakad ako, karing ko. Ayusin ko muna. Yo, ayos na, mga par. Naayos ko na. Spot Pinoy lang malakas, oh. Basta naka-Spot Pinoy, pogi na, malakas pa. Ayan, mga par, diba? Matagal na namin ubusin to, mga par, kasi yung isang nito 7 kilos yata to. Tagal namin inubos. Siguro mga, hindi ako nagkakamali, mga kulang-kulang 2 linggo. So ito, magpalagay natin mga 25 days. Tagal na rin, diba? Naka-sell siya, mga par. Kaya sinamantala ko na. Bibili pa sana akong 3. Kaya lang, baka hindi ko na kayanin maglakad. So, malayo-layo pa yung lalakarin ko, mga par, no? Simula dito sa Walmart. Papahinga na lang ako. Pwede naman mag-Uber. Kaya lang, mga par, mga $9 din yun, diba? Sayang din yun. Nakakad na lang. So buti na lang, mga par, saktuhan ko na naka-sale siya. Tsamba. Ayos din naman to. Ito yung huling bigas namin na ginagamit ngayon. Pabili namin noon na 19. Ngayon naka-sale. Kaya yun, price is life. Ayan, mga par, pahinga muna tayo. Ngalay. Ano yung ano natin, no? 2 sakong bigas. Ano ba ito, mga par? 7 kilo. Tingin ko 7 kilo to, 8. So 8 kilos pala to, mga par. Ang isa 8 kilos. Ayan, diba? Pachamba rin tayo. Buti na lang dumaan ako sa Walmart. Ayan, bigla ko nakita, napansin ko. Naka-sale.
Ayan. Sa tinanggal tagal ko. Pabalik-balik dyan sa Walmart mga par, no? Ngayon ko lang nakita yung sale. Hindi talaga sila nagsisale, bihira. Pag sa Walmart. Hindi ko lang alam sa ibang tindahan mga par, no? Meron namang nag-ano na mga group na pag nagsisale mga par, no? Nag-ano sila, share din, nagme-message sila. Kaya lang, malayo sa amin mga par. Siyempre wala kami sasakyan. Kaya hinintay ko nga mag-sale dito. Para dito lang, malapit. Nakaring ko lang, tapos pasanin ko lang. Yun, wala tayong matsambahan. Ngayon lang mga par, nasaktuhan natin. Puti na lang. Naisip ko yung pipino ni Mrs. Nagpabili kasi siya ng pipino. Or nakalimutan pala namin bumili kahapon ng pipino, tapos naisip ko bumili. So, dumaan ako. May nakita ako. Thank you Lord. Bili tayo ng dalawang 8 kilos na bigas. So yun, marami pa doon mga par, no? So andito siya sa may Scarborough Town Center. So kung yung sinong malapit dito mga par, gusto mo bili, marami pa doon. So yun mga par, no? Sa ulo natin nilagay kasi nakakangalay pag sa balikat eh. Ayun, save na yung isang buwan ito mga par. O wala pang isang buwan. Wala tayo mga problema sa bigas. Ayun. Ayun siguro mga par. Malapit ako sa bahay. So dito ko muna siguro tatapusin ang aking vlog. And we'll see you on the next one. Bye. Peace out. So yun, dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. Nahulog eh. Kaka-vlog nahulog. Dito ko muna tatapusin mga par, and we'll see you on the next one. Bye. Peace out.